Kasunod nga po ng naging laro ng Dominican Republic at Gilas Pilipinas, meron nga pong napansin si Karl Anthony Towns sa ating national team. Yan naman ang ating unang aalamin na sasamahan ko na rin ng rason bakit nga ba parehong binangko at hindi nakakuha ng mas mataas na minuto sina Kai Sotto at Renz Abando, at ang balitang dinaya nga daw sa foul ang Gilas Pilipinas. Kaya mga idol, tara, umpisahan na natin to. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol, gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon vs Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na, at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in, at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Bagamat man nga po mga idol, nag-struggle ang Dominican Republic sa kanilang laban kontra sa Gilas, matagumpay para naman nila itong nakuha ang panalo sa pangunguna ni Karl Anthony Towns na nakapagtala ng 26 points, 10 rebounds. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, aminado rin naman nga po si Towns sa harap mismo ng media na nahirapan talaga sila na manalo kontra sa Gilas, gayong isa nga itong great team na naglalaro ng husto at merong mabilis na pace ng opensa man yan o depensa. Kitang-kita rin naman nga po niya ang naging laro ng Gilas ng daladala nitong pride na irepresenta ang buong Pilipinas sa world stage. Kaya malaki nga po ang kanyang respeto ngayon sa mga players ng Gilas pagkatapos ng laban. Bukod nga po dyan, pinasalamatan rin naman nga po ni Towns ang mga Pinoy fans na malugod na nag-welcome sa kanila pagdating dito sa ating bansa. Yes mga idol, sobrang na-appreciate nga po ang kagandahang loob ng mga Pinoy fans. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa rason bakit parehong binangko sina Kai Sotto at Renz Abando at hindi nakakuha ng malaking minuto, at ang balitang usap-usapan ngayon ng mga fans na dinaya nga daw sa foul ang Gilas Pilipinas. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, bago pa man nga po magsimula ang mga laban ng Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup, marami nga po ang nagsasabi ng mga fans na malaki ang maiaambag ng dalawa sa itinuturing na fan favorite sa Gilas na sina Renz Abando at Kai Sotto. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naman nga at pareho rin naman silang nabangko at hindi nakakuha ng mataas na minuto sa kanilang game kontra sa Dominican Republic. Sa parte nga po ni Kai Sotto, nakapaglaro lamang nga siya dito ng 1 minute 13 seconds, habang si Renz Abando naman nakakuha ng 2 points sa loob ng 3 minutes at 17 seconds niya na playing time. Kaya marami nga po ang nagreklamo ngayon kay Coach Chot Reyes, bakit gano'n na lamang ang ginawa niya sa dalawang ito. Parang sinayang lamang nga nito si Renz Abando. Well, kung inyo nga pong mapapansin mga idol, sa tuwing nasa loob nga po ng court si Kai Sotto, humihina at nagkakaroon sila ng mismatch sa ilalim ng basket, gayong hirap nga at hindi talaga kaya nitong depensahan si Karl Anthony Towns. Kaya mas pinili nga po ni Coach Chot Reyes na gamitin na lamang sina Junmar Fajardo at AJ Edu na nagkaroon pareho ng magandang laro. Habang pagdating naman kay Renz Abando, dito na nga po naging questionable ang desisyon ni Coach Chot Reyes, gayong makakatulong rin naman sana ito sa paggawa ng opensa simula nang ma-fouled out si Jordan Clarkson. And speaking of fouled out mga idol, marami nga pong mga fans ang nagsabi na dinaya nga daw ang ating Gilas Pilipinas sa kanilang laban, gayong marami nga pong ginawang tawag dito ang mga referee na pabor nga daw sa Dominican Republic, katulad na lamang ng ginawang clean block ni Junmar Fajardo kay LJ Figueroa, ngunit pinituhan para naman ito at tinawagan ng referee. Isa pa, sobrang
nipis rin naman nga po ang mga tawagan ng foul ng mga referee sa Gilas. Pero ayon nga po sa ilang mga analyst, bagamat man may ilang mga pagkakamaling nagawa dito ang mga officiating, ay hindi para naman ito ang naging mismong dahilan bakit sila dito natalo, bagkus ang rason nga po ng kanilang pagkatalo ay dahil sa napakaraming turnovers na umabot ng 19 at higit sa lahat ang rebounding kung saan na-out-rebound nga sila dito ng Dominican Republic 43-35. At ang mas malala pa nga po dyan, 17 offensive rebound nga po ang nakuha dito ng Dominican Republic kumpara sa 3 lamang ng Gilas. Kaya eto nga po ang dapat nilang ayusin ngayon kung gusto nilang maipanalo ang kanilang susunod na game. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA Basketball. I-follow, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.